Naku po Ate Ansing nagsumbong kay Daddy Frankie. Ate Ansing nagpapalakas nga ba kay Daddy Frankie? Samantala totoo kaya ang sumbong ni Ansing o gawa-gawa niya lang ito para sirain si Kuya JJ? At yan ang ating malalaman sa video na ito pero bago yan. Paalala lang po lagi po natin suportahan ang mga charity ni Daddy Frankie at bilang content creator malaking tulong na po sa akin ang inyong pag-like sa video na ito. Salamat. Usap-usapan ngayon ang naging pagsumbong ni Ansing kay Daddy Frankie tungkol umano sa mga ginagawa ni Kuya JJ sa bahay ni Oliver. Ayon kay Ansing, si Kuya JJ umano ang kumuha ng 5,000 piso na ibinigay kay Oliver. Sinabi rin niya na hindi niya alam kung saan napunta ang pera, ngunit hinala niya ay baka naibili ito ng alak. Gayunpaman, wala siyang ipinakitang ebidensya na nagpapatunay sa naturang alegasyon. Hindi lamang iyon ang ibinahagi ni Ansing. Ayon pa sa kanya, naghahari-harian umano si Kuya JJ sa bahay ni Oliver, dahilan kung bakit nahihirapan o hindi na siya makapasok sa bahay. Dagdag pa niya, nagkaroon din sila ng pagtatalo tungkol sa pagluluto. Ipinaliwanag ni Ansing na ang kanyang concern ay ang paggamit ng LPG o gasol. Aniya, kapag naubos ang gasol, hindi naman daw si Kuya JJ ang bibili ng panibago at siya ang mahihirapang humanap ng paraan para mapalitan ito. Samantala, hati ang opinyon ng mga nanunood. May ilang viewers na nagsasabing tila masyado umanong maraming isinusumbong si Ansing kay Daddy Frankie. Ayon sa kanila, parang nagpapalakas umano ito ng loob o impluwensya kay Daddy Frankie sa pamamagitan ng madalas na pagrereklamo laban kay Kuya JJ. Sa kabilang banda, mayroon ding naniniwala na may karapatan si Ansing na magsabi ng kanyang saloobin kung sa tingin niya ay may mga bagay na kailangang ipaalam sa nakatatanda. Sa ngayon, wala pang pahayag si Kuya JJ tungkol sa mga paratang dahil hindi siya naroon nang bumisita si Daddy Frankie. Dahil dito, hindi pa naririnig ang kanyang panig sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Kung susuriing mabuti ang sitwasyon, iisang panig pa lamang ang malinaw na naipapahayag. Ang mga sinabi ni Ansing ay seryosong alegasyon, lalo na ang tungkol sa umano'y pagkuha ng pera at pagbili ng alak. Ngunit hanggat walang sapat na ebidensya at wala pang paliwanag si Kuya JJ, hindi pa maaaring ituring na katotohanan ang mga ito. Tungkol naman sa usapin ng pagluluto at paggamit ng gas, posible itong simpleng hindi pagkakaunawaan sa paghahati ng responsibilidad sa loob ng bahay. Ang ganitong isyo ay mas madaling maresolba kung magkakaroon ng maayos na pag-uusap kaysa sa pagsisihan at sumbungan. Sa usapin naman ng sinasabing paghahari-harian ni Kuya JJ, mahalagang marinig din ang kanyang paliwanag upang malaman kung may basehan ba ang reklamo o kung may iba pang konteksto na hindi pa nalalantad. Sa ganitong mga isyo, mas makabubuting maging maingat sa pagbibigay ng hatol. Hindi sapat na isang panig lamang ang marinig, lalo na kung may mga mabibigat na akusasyon na maaaring makaapekto sa reputasyon ng isang tao. Normal na magsumbong kung may tunay na problema, pero mas magiging kapanipaniwala ito kung may malinaw na ebidensya at mabibigyan din ng pagkakataon ng kabilang panig na magpaliwanag. Sa ngayon, pinakamainam na hintayin ang pahayag ni Kuya JJ bago bumuo ng matibay na conclusion. Hanggat hindi pa kumpleto ang impormasyon, nararapat lamang na manatiling patas at bukas ang pagtingin sa magkabilang panig. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan? Comment down below. Salamat po.